Konnichiwa, tomodachi. Tara magkwentuhan tayo. Buhay Japan. Go, let's go. Eto nga, sa ngayon nga ay wala akong work. Kaya nga pupunta ako sa Hello Work para maghanap ng trabaho. At habang wala akong trabaho, ay bibigyan nila ako ng sweldo. Oh, nagulat ka ba? Walang trabaho pero sweldo? Oo, correct ka dyan. Kasi nga ganito yon. Doon nga sa dati namin trabaho ay kami ay mga na-finish contract kasi nga pinasukan ng mga trainees. Pinalitan ang mga dating tauhan ng mga trainee kasi nga yung mga trainee mas maliit ang sahod nila kumpara sa amin. Kaya kami ay natsugi, yung na-finish contract. Pero okay lang yun, marami pa naman trabaho dyan at madali lang naman kaming matanggap kasi nga kami yung mga may visa kumpara doon sa mga trainee na contractual lang. Pero kahit pa paano medyo mahirap din yun kasi bagong trabaho, bagong pakikisama na naman. Pero okay nga lang at wala naman tayong magagawa. At least meron naman konsuelo kasi meron naman silang papel na ibinibigay sa amin. At eto na nga yung papel na yun. Dadaling ko na nga sa Hello Work para habang wala akong trabaho, magkaroon ako ng kahit pa paano sasahurin. Ayun, meron namang silang ganun dito sa Japan na pag wala kang trabaho o kaya natanggal ka sa trabaho, nahinto ka sa trabaho, meron silang ibibigay na papel sa'yo para ipasok mo nga dyan sa Hello Work, dyan sa agency nila dito. Yung sa ano yon, bali sa gobyerno nanggagaling din yung tulong na yon. Magkakaroon ka ng mga ilang buwan na sahod, depende yan kung gaano ka katagal doon sa dati mong trabaho. Kung mahigit 5 taon ka nagtrabaho doon, tapos ang edad mo ay mga 45 na mahigit, bibigyan ka nila ng 1 taon na magiging sahod mo. Kumbaga kung 1 taon ka walang trabaho, 1 taon ka pa rin may sasahurin. Pero dapat habang nandun ka sa 1 taon na yon, pakita mo rin na naghahanap ka ng trabaho. Kasi kailangan mo rin mag-report sa kanila monthly at ipakita mo na ikaw nga nag-a-apply rin sa ibang kumpanya tapos hindi ka nga matanggap. Pero ang kagandahan na to, habang nag-a-apply ka at natanggap ka nga doon sa iba mong ina-applyan, pumunta ka rin kagad dyan sa Hello Work, bumalik ka. Sasabihin mo na ikaw ay makakapagtrabaho na kasi bawal yun, magtatrabaho ka tapos tatanggap ka pa rin sa kanila ng sahod, ang benepisyo. Bawal na bawal yan. Pag nahuli ka nila, magpe-penalty ka. Yung natatanggap mo times 3 ang ibabalik mo sa kanila. At isa pa, kailangan mo talagang bumalik at sabihin mo sa kanila na may trabaho ka na nga. Kasi nga, ang mangyayari dyan, lahat ng mga natitira mo pang sasahurin kung ilang buwan pa yon. Oh my gosh, malalamsam mo yon. Grabe, ang laki nun. Pero hindi na siya ganun kalaki. Mga ano na lang yun, mga 60% or 70%. Pero napakalaki pa rin nun. Biruin mo kung sasahod ka pa ng 6 na buwan o 1 taon ng 10 buwan, grabe. Kukumpute nila yon, mga 60 or 70%, malalamsam mo yun. Oh grabe, diba ang laki? Ay nako. 'Di ba? Ang ganda rin, 'di ba? Ang ganda ng ano na 'yan, ng benepisyo na 'yan ng Japan para sa mga manggagawa dito na mga nawalan ng trabaho, yung mga natanggal sa trabaho, yung mga ganyan. So, ayun na nga. Pag nawala ka ng trabaho, meron ka rin mga benepisyo. Dahil ibibigay rin ng dati mong kumpanya yung papel, yung kontrata na nakalagay doon kung gaano katagal ka nagtrabaho sa kanila. Tapos kung gaano kalaki rin yung sinasahod mo monthly. Ando naka-record lahat doon sa papel na yun yung ipapasok mo sa Hello Work. Tapos yung Hello Work naman, yun yung pagbabasihan nila kung gaano katagal ka makakatanggap ng sahod at kung gaano kalaki rin yung matatanggap mo. Kaya yun, kumbaga dahil sa kumpanya, dahil sa gobyerno, meron din malaking tulong yun na malaking tulong habang walang trabaho. Yung isang tao rito kung natanggal sa trabaho or napahinto sila, ganoon, may mga tulong yon. Kaya ang ganda rin ng pamumuhay rito. Kahit maraming bayarin dito, mga buwis, mga insurance, yung mga tax na kung ano pa yan, iba-ibang klaseng mga tax. Marami rin naman talaga sila mga benepisyong binibigay sa mga tao. Oo, ganun. Maraming benepisyo rito. Mula isilang yung bata, baby pa lang, hanggang sa 16 years old, meron silang benepisyo sa bata rito. Pag pinanganak dito yung baby, bali sa 1 taon, 3 beses yun makakatanggap ng allowance. Yung matatanggap nun, bali 6 na lapad yun, 3 beses, 1 taon. Tapos pag elementary na yung bata, hanggang high school na, 4 na lapad naman yun. 3 times a year yun. Ganun yung mga natatanggap. Tapos pag nagpapacheck up sila, nagpapagamot, libre dito. Pero dapat may insurance yung bata. Bayad din yan. Hindi mo pwedeng dibayaran. Yun, ganun. Pag nagpagamot sila, libre. Tapos may allowance sila. Merong bigay yung gobyerno, may ayuda.
Oh, lagi may ayuda, minsan 10 lapad, depende yan pag mababa yung income ng pamilya, nagpapaayuda sila, may tulong sila. Tulad nun, may COVID, talaga nagbigay sila bawat tao. 10 lapad, bata, matanda, kung ilan kayo nakatira sa bahay, kung 5 kayo, tagsa 10 yun, bali 50 lapad yung natatanggap dati, noon, ang galing, di ba? So, yan ang pamumuhay dito sa Japan. Talagang masasabi kong oo, maganda. Pero dapat magbabayad ka ng buwis at mga insurance, lahat ng bayarin para lahat din ng ayuda matanggap mo. Pero depende rin yan kung maganda income mo, minsan wala kang ayuda. At yun nga ang pamumuhay dito sa Japan. Maraming salamat sa panonood nyo. Babu! Thanks for watching. Babu!